sabihin mo na huwag kang panto-panto. Hindi ka ng Lord. Yan, kamusta po ang bawat isa? Yan po, isang privilege po na muli ay ma-assign dito ng Pastor Jan. May mga bago akong mukhang nakikita. Ako nga pala po si Lord Jason from Tayaw. Doon po ako community workers. Kung dito po ay puro babae, doon po sa Tayaw ay puro naman kami lalaki. O kaya mga bro, patuloy lang tayo mag-invite. Huwag tayong mahiyang mag-invite. Kung minsan nire-reject na tayo, huwag natin pansinin. Si Lord yung kanilang nire-reject, hindi tayo. Hindi lagi natin ipilihin na. Si Lord yung kanilang nire-reject, hindi tayo. Kaya tayo mga bro dapat evangelism, hindi evangelikaw. Dapat discipleship, hindi discipleships. Kaya yun ang lagi natin tatlan mga bro. Itaas natin yung bandera ng kalalakihan kasi puro bahay dito. Dapat balance. Kami naman po doon isa puro lalaki sa Tayaw kasi puro family business po doon. Tsaka yung ibang mga kapatiran namin babae umuwi na. Kaya hihirapan kami na mag-invite sa mga babae kasi ang hirap mag-follow up sa mga babae. Tulad ko po ang lagi kong pinapollow up is sa gitna po, nandiyan na po yung aking invites. Sa tinatawag. Meron po akong invites. Pas po bro. Yan po ang aking katrabaho si Brother Lugol, si Brother Lugol. Welcome po sa Goy ng Panginoon, sa Logos Church. Welcome. Yan, tayo po ay mag-start na sa gawain ng Panginoon. For this month, ang ating theme verse ay matagpuan natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Ang ating pong theme verse ay intensify serving. Ano po, yun po yung ating theme verse for full month. Ano po, kamusta po ang ating commitment sa Lord? Kamusta po ang pag-serve natin? Tayo ba ay lumalago o lumalabo? Dapat tayong servant ng Lord is lumalago. Alam ko po na hindi po ganun kadali ang mag-serve sa Lord, lalo na tayo ay busy sa trabaho. Pero ang pag-serve po sa Lord is a privilege po. No? Kasi kung nag-serve tayo sa ating mga laupan, sa ating mga laupan niya, is nag-serve tayo sa Lord and Lords and King of Kings. Ang pinagsisilbihan po natin is yung Panginoon. Nag-serve po tayo, hindi para bayaran tayo. Yun po yung purpose natin dito sa mundo, paglingkuran ng ating Panginoon. Ano po, lagi po natin tatandaan na ang pag-serve sa Panginoon is yung purpose natin dito sa mundo. Naniniwala po ako kung bubuksan natin yung ating mga puso sa salita ng ating Panginoon, is malalaman natin kung ano ba yung purpose ng tao dito sa mundo. Hindi lang tayo nandito sa mundo para mabuhay, para magtrabaho, para kumain. Isa yun sa purpose natin mga tao ay yung paglingkuran natin ng ating Panginoon. Ano po, sabi ko dyan sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, sa hindi ko po kinuha. Therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ang sasalita po dyan, si Apostol Pablo. Sulat po niya sa mga taga-Corinthians. I-encourage po ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Corinthians na magpakatatag sa paglilingkod sa Panginoon dahil hindi po ito sayang. Hindi po nasayang ang paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi lang po yan sulat o hindi lang po yan mensahe para sa mga taga-Corinthians, kundi sulat din po sa atin na naglilingkod sa ating Panginoon. Sayang po ba yung paglilingkod sa ating Panginoon? Hindi po yan nasasayang. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, ando na yung natutuwa ng Lord na mapangiti natin ang ating Panginoon. Sabi nga po ng isang kapatiran sa Dayaw, ang paglilingkod daw sa Lord is dapat sa kanya ka lang nakapokus. Kasi kung mag-focus ka sa ibang tao, kung mag-focus ka sa paligid mo, maaari kang matisod. Bakit? Dahil hindi po lang tayo perfect. Wala po sa ating ni isa ang perfect. Kung mayroong ang perfect, si Lord lang.
Nandito ka hindi dahil perfect ka. Nandito ka dahil perfect siya. Nandito ka hindi dahil mabait ka. Nandito ka dahil mabait siya. Yun yung lagi tatandaan natin. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang nakarating sa kalwalatian ng Diyos. Lahat po tayo ay makasalanan. Wala pong perfect sa atin. Kaya ang sabi ng kapatiran doon sa Dayaw, dapat kung mag-serve tayo sa Lord, dapat nakapokus tayo sa Kanya. Tulad ko po yung istorya ng babae na nag-church po sa isang born-again Christian din. After po ng service na yun, is nilapitan niya po yung pastor. Sabi ng babae doon sa pastor, Pastor, saling-sali, ayoko na mag-church. Sabi ng pastor, bakit? Kasi habang nag-preach po kayo, ang daming hindi nakapokus sa'yo. Yung iba nag-chismisan, yung iba nag-cellphone. Ang sabi ng pastor, ang ginawa naman ng pastor, sige, ganito na lang. Kukuha ako ng baso ng may lamang tubig. Ang gagawin mo doon sa baso niyo is iikot ka sa buong loob ng church. At umikot niya ito babae. After nung umikot siya ng 3 beses, bumalik siya doon sa pastor. Sabi ng pastor, nung umikot ka ba dito sa loob ng church? Pinatapon ba ito sa tubig sa baso mo? Sabi ng babae, wala po. Diba, dahil nakapokus ka doon sa baso habang umikot ka kaya walang natapon. Sabi ng mga babae sa pastor, opo, ganun din tayo. Kung magpupokus tayo sa Lord at hindi tayo magpupokus sa iba, is hindi tayo magtiso. Dahil sa atin po is walang perfect. Ang Lord lang po ang perfect. Kaya, ini-encourage ko po ang bawat isa na magpatuloy. Nabibless po ako na ang bawat isa ay nakikita ko na nagpapatuloy. Dahil yun po yung isang purpose kung bakit nandito tayo sa mundo. Ang paglingkuran ang ating Diyos na buhay. Yan po ang next slide. Serving God. Yan po, paglingkuran natin ang Panginoon. It's not an obligation. It's a privilege. Privilege po na paglingkuran natin ang ating Panginoon. Yung King of Kings and Lords of Lords. Opo, unang puntos na po tayo. Mag-next sila po ito. Point number 1, serving God with all your heart. Paglingkuran natin ang ating Panginoon ng buong puso. Kapag gusto mo yung ginagawa mo, kapag mahal mo yung ginagawa mo, hindi ka mapapagod. Ano po? Deuteronomy chapter 10, verse 12 to 30. And now, O Israel, what does the Lord your God ask for you but to fear the Lord your God, to walk in holy ways, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Verse 30. And to observe the Lord's commands and decrees that I am giving you today for your own good. Ano po, pagsimbahan natin ang ating Lord ng buong puso at sumunod sa Kanyang pinagagawa. Ano po, ang isa sa pinakamahirap gawin is sumunod sa Panginoon. Ano po, namin po ba? Kahit tayo po ay naglilingkod na sa Panginoon, isa sa talaga sa mahirap gawin ang sumunod sa Lord. Sino po na kilala kay Jonah? Sa Old Testament po natin siya mabasa po po Jonah. Si Jonah po ay inutosan ng Lord na mag-preach sa city ng Nineveh. Pero ano pong ginawa ni Jonah? Imbis na sumunod siya sa Lord, hindi siya sumunod. At ano pong nangyari kay Jonah? Inulog sa dagat at kinain ng malaking isda. Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, kung ayaw kainin ng malaking isda, sumunod ka sa Lord. Kung ayaw mong ihulog sa dagat, sumunod ka sa Lord. Sumunod. Kasi sa pagsunod po natin, hindi tayo napapahamak. Ano po, marami ng taong napahamak na hindi sumunod sa ating Panginoon. Kaya pagsilbihan po natin siya ng buong puso at buong kaluluwa. Yun po yung utos ng ating Panginoon. Kasi kung gusto mo yan, is gagawin mo para sa ating Panginoon. For next slide please. Matthew chapter 22 verse 37, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Ano po? Yun yung po first commandment and greatest command ng Lord para sa atin. Mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Bakit buong puso? Ano, kung buong puso natin mahal ang Lord,
pagsisilbihin natin siya. Lord, pagsisilbihan kita kasi mahal na mahal kita. Ano po, ang pagsiserve sa Lord ay hindi lang ito magaling ka o hindi lang ito bago ka o hindi lang ito matagal ka na magsiserve sa Lord. Ano po, ang pagsiserve sa Lord ay hindi lang ito matayo dito sa unahan. Pwede kang mag-serve sa Lord ng magluto, pwede kang mag-serve sa Lord habang pwede kang maglinis. Ano po, natutuwa po, gusto ko pong i-share sa inyo, doon po sa Dalyaw, hindi na kailangan obligahin. O ikaw bro, maglilinis ka. O ikaw bro, ikaw, mamaliki ka. Nabibless po ako sa Dalyaw kasi hindi man kami ganun karamihan, pero meron kaming puso sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ko po pinagmamalaki ang Dalyaw. Ito po ay aking testimony na nakikita ko ang bawat isa doon na mayroong puso sa pagsaserve sa Lord. Kasi kung gusto mo, hindi mo na kailangan paalalahanan pa, ikaw mamaliki ka, ikaw magluluto. Yung parang matik na parang sa trabaho. Sa trabaho ba natin, araw-araw tayo tuturuan? Hindi po, no? 2 years ka na, 3 years ka na, tuturuan ka pa rin. Ganun din po sana sa pagsaserve sa Panginoon. Na hindi na kailangan tayo obligahin, na hindi na tayo kailangan palalahanan. Ano? Na, halimbawa ay kung ministry leader ka, sis, ikaw magpaawit. Ba't ako? Hindi naman ako marunong magpaawit o sis, ikaw ang mag-pray. Ayoko, nahihiya ako. Kung mag-serve tayo sa Panginoon, dapat ang yung puso natin at kung mahal natin ang Lord is maglilingkod tayo sa Kanya ng buong puso. Buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ano po? Next, slide po, sis. Sa pangalawang kung gusto tayo, serving God in power. Kung tayo nag-serve sa Lord is, ando na talaga yung pagsunod. Napakahirap sumunod, pero kailangan. Kung mahal natin siya, susundin natin siya. Whoever serves me must follow me in where I am. My servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Kung tayo ay talagang sumusunod sa Panginoon, is susundin natin siya. Welcome. Yes. Patuloy po tayong sumunod sa pinapagawa ng Panginoon na kahit mahirap, is kailangan natin sumunod daw. Sa lahat po ng kinreate ng Diyos, di ba? Sabi nga po sa Genesis, let there be mountain, let there be puno, let there be ibon, let there be unggoy. Kasi tingnan katabi mo. Hindi ko sinabi unggoy yan. Pero pagdating sa tao, sabi doon is, dalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Hindi niya sinabing magkaroon. Ang sabi niya doon is, dalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Diba? Naalala natin si Eva at Adan? Sabi ng Lord kay Eva at Adan, sa lahat ng puno ay pwede mong kainin. Maliban lang sa isang puno na nagbubunga, yung bunga is naglalaman ng mabuti at masama. Doon pa lang sa utos ni Lord, napakasimpleng utos lang ang iisipin natin. Huwag mong kakainin. Napakasap nga ng buhay ni Eva at Adan, kakain lang eh. Kakain lang eh, hindi na magtatrabaho. Pero dahil sa disobedience ni Eva at Adan, nandun na pumasok ang kasalanan. At dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan ng tao. Diba? Kaya napaka-importante na sumunod sa atin. Diba? Sa simpleng utos lang sa simpleng kumandang ng Lord, sumusunod ang mga ibon, ang mga insekto, di ba, yung sa paraon, di ba, utos ng Lord is magkaroon ng maraming palakaan. Pero pagdating sa tao, ang hirap natin sumunod. Bakit? Nasa atin na yan. Meron tayong kanya-kanyang agenda. Lord, saka na ako maglilingkod kapag mayaman na ako. Lord, saka na ako mag-serve sa iyo kapag okay na yung buhay ko. Lord, saka na ako mag-serve sa iyo kapag okay na yung love life ko. Ganun ba? Mag-serve tayo sa Lord kapag okay na lahat. Bakit hindi mo subukang mag-serve sa Panginoon? At habang nag-serve ka sa Lord, is ipag-pray mo ng hindi maayos yung buhay. Lahat tayo tinawag ng Diyos na hindi perfect. Tayo lahat ay unperfect. Tulad na lang ni Apostol Pablo. Nung bago siya maging apostol,
o bago siya tawagin ng ating Panginoon, ang trabaho po ni Apostol Pablo is pusigin yung iglesia ng ating Panginoon. Bilibin, patayin yung mananampalataya ng ating Panginoon Jesus Cristo. Pero ang nangyari is ginamit siya bilang apostol ng ating Panginoon. Si Apostol Pablo po is halos lahat siya na po yung sumulat ng New Testament. Marami po siyang sinulat na book doon na mga aklat na kung iisipin natin kung gaano siya kasama is ginamit pa rin siya ng Panginoon. Kaya hindi mo pwede sabihin, masama ako kaya hindi ako pwede mag-serve sa Panginoon. Is makasalanan ako kasi kaya hindi ako pwede mag-serve sa Panginoon. Pero kung idudulog po natin yung puso natin sa Panginoon at sasabihin natin, Lord, isinusuko na po sa iyo aking buwan. Paglilingkuran kita ng buong puso at buong kaluluwa. Is maluluwa natin ang Panginoon. Ito, next slide. Pangatlong, ayan po, sa Deuteronomy chapter 5, verse 33, walk in on the way that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. Ano po yung pangako ng Panginoon na kung tayo ay susunod sa Kanya, is tayo po is magtatagumpay. Ano po ang sabi po doon sa Job chapter 1 verse 8, ano po doon ang sabi sa pagbulay-bulayan po natin yung salita ng Panginoon na tayo ay magtatagumpay. Ano po, kamusta yung Bible natin? Nababasa ba natin? Or puro ay kapok na? Bilang isang Kristiyano, napakahalaga po na tayo ay nagbabasa ng Biblia. Ano po, doon natin malalaman or doon natin mababasa kung ano ba yung kalooban ng ating Panginoon. Ano po, meron pong istorya dyan sa Bible lang ang kwento sa inyo. About din naman ito sa pastor, puro pastor yung ating kwento. Napakaganda po ng aming sahay ng kwento na ito. Meron pong isang pastor na naimbitahan na mag-asawa na kumain sa kanilang bahay. At after po kumain ng pastor is umuwi na, ito pong babae is may napansin na nawawala yung kanyang kutsara. Siguro yung kutsara nito mamahalit kasi talagang kutsara pa yung napansin yung nawala. Kasi tatlo lang silang kumain, yung sabihin tatlo lang yung kutsara ang ginamit nila. Kinabukasan, nung nakita niya yung pastor, tinanong niya yung pastor, nauwi niyo po ba yung isang kutsara namin kasi nawawala. Sabi niya doon sa pastor. Sabi ng pastor, hindi ko inuwi. At ang tanong ng pastor, binabasa mo ba yung Bible na binibigay ko sa'yo? Sabi ng pastor, hindi po. Umuwi ka ng bahay niyo at tingnan mo yung Bible mo. Andun kaipit yung kutsara. Ibig sabihin ng pastor, hindi niya binabasa yung Biblia na binigay sa kanya. Kamusta yung Bible natin? Binabasa ba natin? Nagkakaroon pa tayo ng devotion sa Panginoon. O pagka bago matulog, ayun, quick, Lord, sana mamaya na magbabasa, 10 minutes lang. Pero inabutan ng ilang oras. Tapos sinabukasan, Lord, bukas na ako magbabasa ng Bible. At paulit-ulit na ganun, bukas ng bukas, hindi pa rin nakapagbasa ng Bible. Kaya in-encourage ko po ang bawat isa, kung mahal natin ng Lord bilang nagsisilbi o naglilingkod sa ating Panginoon, is napakahalaga na basahin natin yung ating Biblia. Ano pong ginagawa ng Bible mo kung hindi mo binabasa? Mabuti pa yung Facebook mo, puno ng post, pero yung pagdating sa kalooban ng Panginoon, pagdating sa pagbabasa ng ating Panginoon, nawawala lang tayo ng oras. Aminin man natin o hindi, kahit ako na nagsasalita ngayon, is ganun din minsan. Pero in-encourage ko po ang bawat isa na magkaroon tayo ng time sa ating devotion sa Lord. Next slide po. Pabista, point number 3, serving God faithfully. Maglingkod tayo ng may katapatan sa Panginoon. Ano po? Ang Diyos kailanman is tapat sa atin. Baliktarin mo yung word na tapat. Tapat pa rin. Ano po? Na kahit na tayo ay may pagkulang sa Lord, na kahit tayo ay may kasalanan sa Lord, is ang Lord is tapat pa rin siya sa atin. Ang hinihintay lang ng Lord, mga kapatid, is lumapit tayo sa Kanya. Ang sabi ng Lord sa Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayo lahat ng nahihirapan, lahat ng may mabigat na pasahan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ano nga ang gusto lang po ng Lord is lumapit tayo sa Kanya.
Huwag po tayo lumayo sa Lord, yung nagbibigay ng kapatawaran, yung nagbibigay ng pagmamahal, is lumapit po tayo sa Kanya. 1 Samuel verse 12, verse 24, but be sure to fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart. Consider the great things He has done for you. Ang sinasabi pa rin sa 1 Samuel is faithful with all your heart and po, yung buong puso, at mag-serve tayo ng may katapatan sa ating Panginoon. Mahirap maging tapat pero kailangan kasi ang Lord is tapat sa atin. So, next slide please. Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond all who can understand it. Ang puso ng tao ay mapandaraya. Hindi porke maganda sa paningin mo is okay sa'yo. Tulad na lang ng lechon, sinong paborito ng lechon? Sa mga high blood, hindi porke masarap sa paningin mo is okay sa'yo. Ano po, di ba nung si Eva is na-deceive siya kasi maganda sa tingin niya yung prutas. Hindi lahat ng maganda sa atin, sa ating paningin is nararapat sa atin. O baka nagandahan ka lang. O baka nagukuhan ka lang. Di ba pwede ipag-pray muna natin? Diba? Okay lang kahit na hindi Kristiyano, pero bako. Wala naman isang pastor naman ulit. Itong Kristiyano is nagpaalam sa isang pastor. Sabi niya, pastor, mayroon akong nililigawan. Ang tanong ng pastor, Kristiyano ba? Sabi nitong lalaki, mabait naman si pastor. Ang tanong ng pastor ulit, Kristiyano ba? Magaling siya magluto, pastor. Tanong ulit ng Kristiyano. Anong pastor? Kristiyano ba? Napakabait ni pastor. Last na tanong ng pastor, Kristiyano ba? Yun ang lalaki. Sige pastor, i-invite ko siya mag-post. Bumawi baka hindi naman po masamang makisama sa mga Angelo. Ang masama lang yung makisama. Ano po, hindi tayo pinagbabawalan na sumama sa mga unbeliever. Baka yun yung time na pwede ka mag-share ng salita ng Panginoon. Ano po, sa aking katrabaho, meron po ako laging sinishare. Ang sabi nga niya ngayon is pupunta siya, pero wala pa. Baka na-traffic. Pagpunta po siya ngayon, sabi niya, kasama niya yung kanyang girlfriend. Wala pa eh. Yun po yung lagi ko sinishare at I pray na siya yung pagpunta talaga kasi matagal ko na siyang ini-invite. Laging okay, laging pupunta na pero wala pa. Pero yun po bilang sa Kristiyano, bilang servant ng Lord, is maraming pinapagawa ang Lord sa atin. Kaya dapat tayo na sumunod. Parang mahilig. Yan, next slide na po tayo. Tayo sin offering na. Mabilis lang po ito sis. Ilang slide na po. Point number 4 na tayo. Kung ganyan mo lang yan, serving God in difficulties. Tayo sa po, mag-serve tayo sa Panginoon kahit ano yung ating mga sitwasyon. Job chapter 2 verse 10, he replied, you are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God in a trouble in all this? Job did not sin in what he said. Ito po yung story doon po doon sa kay Job. Sino po nakakala kay Job? Amen. Praise God kasi marami nakakala kay Job. Din si parang Job din ay mayaman na sa kanilang lugar is kilala siya. Pero sinubok siya. Sinubok siya. Yung lahat ng kayamanan niya is nawala. Yung lahat ng anak niya is namatay. Yung natitira na lang sa kanya ng kanyang asawa. Sabi pa sa kanya, sumpain mo na yung Diyos mo para mamatay ka. Pero sabi ni Job, mabuting bagay lang ba ang tatanggapin natin sa Panginoon? Hindi masasabi. Bilang isang
Ayan, dumating na yung aking advice. Welcome bro, Benji, at sa kanyang mga kasama, Christian, sa answer prayer, dumating. Yun, dito bro, kasama mo. Tumadami tayo lalaki, Christian. Balang araw is meeting balance din sa aking balance. Yan, tuloy na tayo kay paring Job. Si Job is sinasabi din ng Biblia is servant din po siya ng Lord. Bilang servant ng Lord, magsiserve lang ba tayo sa Panginoon kapag mayroong blessing? O kapag nandun na tayo sa may problema tayo, is hindi na tayo mag-serve. Ganun po ba tayo bilang isang Kristiyano na magsiserve ako sa Lord kasi mayroon akong hinihingi sa Kanya. Magsiserve ako sa Lord kasi gusto ko na magkaasawa. Magsiserve ako sa Lord kasi papagawa ko ng bahay para lang tapos. Magsiserve ako sa Lord kasi meron akong pinapaaral. Ganun po ba tayong servant ng Lord? Kasi magsiserve lang tayo kasi may hinihingi tayo. Pero ang sabi po ni Job, mabuting bagay lang ba ang katanggapin natin sa Panginoon at hindi masasama. So po, napaganda ng story ni Job bilang isang mananampalataya ng Panginoon, bilang servant ng Panginoon, na tayo po ay darating sa mga problema at darating sa mga pagsubok at susubukin po yung ating pananampalataya. Ang sabi dyan, hindi nagkasala si Job kahit sa salita. Sana po ganun din tayo mga Kristiyano na nandun na tayo sa punto na sinusubok tayo, papatuloy ako Panginoon. Iwanan man ako ng mga kaibigan ko, iwanan man ako ng mga minamahal ko, papatuloy ako, magsiserve ako sa iyo. Ganun po sana dapat mga kapatid. Nasa gitna ng bagyo, itatas ko yung aking mga kamay at maglilingkod at magpupuri ako sa iyo. Diba? Bilang isang Kristiyano na i-motivate natin yung ating sarili na hindi lang sa blessing tayo mag-assist sa Panginoon. Kahit andun tayo sa gitna ng problema, is magpapatuloy tayo. Si Apostol Pablo po, yung buong buhay niya is binuhos niya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ilang beses na po siyang nakulong, ilang beses na siyang mamatay, pero nagpatuloy siya sa paglilingkod sa ating Panginoon at nagpatuloy siya at ibahagi yung gospel. Hanggang sa huli ng kanyang buhay is nagpatuloy siya maglingkod sa ating Panginoon. Sana ganun din po tayo. Kahit nandun tayo sa kita ng problema, is patuloy tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Ito kaya i-encourage ko ang bawat isa na I pray na sa susunod na taon is magkikita pa rin tayo bilang isang lingkod ng ating Panginoon. At sa mga hindi pa workers, I pray na ipag-pray natin mabuti na tulungan tayo ng Lord na maging isang workers ng isang church. Alam ko po na hindi ganun kadali. Kasi dito na rin po ako sa Taiwan na born again. Ang aking mga magulang po is Sagrado Katoliko. Pero dahil sa isang kapatiran na hindi sumuko mag-invite sa akin, dahil sa isang kapatiran na servant ng Panginoon, hindi niya ako sinukuhan, is hanggang ngayon nakikita niya sa akin. Alam po natin hindi tayo perfect. Dahil sa grasya ng Panginoon, tayo na akong paglikod sa Kanya. Kaya kung magsiserve tayo sa Lord, dapat makapokus tayo. Sa Kanya lang tayo titingin. Kasi kung titingin tayo sa paligid natin, at kung titingnan natin yung mga taong nakakasalamuhan natin sa paglilingkod, is minsan, maaari tayo ng piso. Napaka-gracious ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, Diyos ang pumanagman sa atin. Hindi tayo pumanagman sa Kanya. Kaya ganun lang yung pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Saka ang paglilingkod po sa Panginoon is privilege po. Kasi pinaglilingkuran natin siya. Yan po, last point na po. Point number 5. Serving God in humility. Kung tayo po ay servant ng Lord, is nandun na po yung mababang puso. I serve the Lord with great humility in winters, although I was severely tested by the floods of the Jews. Dapat bilang isang servant ng Lord, is hindi tayo mayabang. Sa buong ng Biblia, ang nagpapakababa ay tataas ng Lord, ang nagmamataas ay ibaba ng Diyos. Pilitin po natin na magkaroon ng pusong mapagkumbaba na hindi tayo maging mayabang. Hindi porque marami ka ng alam is nagiging mayabang ka na. Dapat hindi po ganun.
the more na gumagaling tayo, the more na marami tayong natutunan, dapat yung puso natin isambot. Kasi doon po natutuwa ang Lord sa pusong may pagpakumbaba. O, next slide. Tapos niya tayo. Conclusion. Ayan po, sa conclusion tayo. Tapos na. Matthew chapter 4, verse 10. Jesus said to him, "Away from me, Satan. For it is written, worship the Lord your God and serve Him only." Siya lang yung paglilingkuran natin. Hindi tayo pwedeng mag-serve sa dalawang master. Siya lang dapat yung maging master natin. Yan po, nawa, meron tayong natutunan na ang pagsaserve po sa Lord is dapat meron po tayong buong puso. Gagawin ko ito hindi lang para i-bless ako, gagawin ko ito dahil ito yung gusto ng puso ko. Po, natutuwa ako na ang bawat isa nagpapatuloy yan po. Hindi ganun kadali, alam ko na mag-serve sa Panginoon. Minsan, nagigising ako sa umaga. Parang gusto ko humugarin yung pagiging Kristiyano. Dahil sa obligasyon, hindi po naman. Kasi tao lang po tayo, minsan napapagod tayo. Pero pag napapagod po tayo, hindi natin sa Panginoon, nabigyan tayo ng kagalakan. Kasi kapag nawala po yung kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon, useless na po yan. Kasi ang tinitingnan po ng Lord yung puso natin. Kasi ang sabi po ng Biblia, lahat po sa Kanya wala po tayo may itatago sa Kanya. Ultimong buhok natin ay bilang. Napaka-powerful ang Panginoon. Kahit yung puso natin ay alam na alam. Ano po? Kaya sa ating servant ng Lord, ini-encourage ko muli ang bawat isa at hindi pa workers ng church. Commit ka na. Kaya pag-pray mo na bro. Alam ko na hindi ganyan kadali. Dahil marami tayong dapat ibigay sa Lord na alalahanin. Ibigay natin sa Panginoon yung kung ano ba yung humahadlang kung bakit hindi tayo nag-serve sa Panginoon. Yun po, napakaiksi lang ng mensahe ng Panginoon. Pero yung kanyang mensahe sa ating pagiging servant ng Lord is tayo yung patuloy kahit ano man yung problema, kahit ano man yung pagsubok is nagpapatuloy tayo ng lingkod sa ating Panginoon Diyos. Yun na po, i-encourage ko po ang bawat isa na tayo ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Magpasalamat tayo sa kanyang mensahe po namin. So tayo po ay yung po at tikitan natin ang mga. Yes, Lord, hallelujah, dakilang Diyos, noon ngayon po kayo ng Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe. Mag-serve kami, Panginoon, sa iyo ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Lord, po, Panginoon, ang bawat isa ay may kanya-kanyang alalahanin. I pray, Panginoon, na tulungan mo ang bawat isa, yung mga humahadlang, Panginoon, sa aming pag-alilingkod, is tanggalin mo ito, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon, na sa aming paglilingkod, Panginoon, andun na, Panginoon, yung mapangiti ka namin, mapasaya ka namin, Panginoon. Lord, alam po namin na hindi kami perfect. Sa iyong grasya, sa iyong pagmamahal, nagpapatuloy kami maglingkod sa iyo. I pray, Panginoon, na pagpalain mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming pamilya sa Pilipinas. Ikaw, Panginoon, yung patuloy mag-provide ng aming mga needs. At sa aming mga company, Panginoon, na pinagtatrabuhan, Panginoon, I pray na patuloy mo, Panginoon, pagpalain ito, Panginoon, Lord. At patuloy kami, Panginoon, makapaglingkod sa iyo, Panginoon, ng buong puso. Lord, sa buhay ng bawat isa, sa aming mga invites, I pray, Panginoon, na hindi lang ito, Panginoon, yung una at huli. Pagkos, Panginoon, ito, Panginoon, yung simula na makasama namin siya, Panginoon, sa iyo, yung iglesia, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang yung iglesia na ito, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang church na ito, Panginoon, na patuloy, Panginoon, kami dumami. At patuloy, Panginoon, dumami ang iyong ating po, Panginoon. Lord, patuloy kami makapag-serve kayo. Salamat, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, namin pinupuri, patuloy ka namin sinasamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen. Yan, patuloy lang tayo sa Panginoon. Nakaroon po tayo ng tumulong dahil for Sunday. Sis, patuloy.
Bibigay na lang. Dahil first Sunday po, magkaroon tayo ng komunyon. Hindi lang po ito nakagawian, kundi ito po ay pag-aalaala po natin sa ating Panginoong Kristo. Siya po ng bayan, ang kanyang dugo sa ating mga kasalanan. Matthew chapter 26 verse 26 to 29. 26. Habang kumakain sila, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos at pagkatapos ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa mga tagasunod niya. Sinabi niya, "Kunin niyo at kainin. Ito ang aking katawan." Please take the bread and eat. Verse 27, pagkatapos kumuha siya ng inumin at nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, "Uminom kayong lahat nito. Verse 28, dahil ito ang aking dugo na ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng maraming tao." Please take the wine and drink. Verse 29, sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling iinom na inuming mula sa ubas hanggang sa araw ng paghahari ng aking Ama. At sa araw na iyon, iinom ako ng bagong klaseng inumin kasama ninyo. Sige po, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong dugo, Panginoon, na naging kapatawaran ng aming mga kasalanan. I pray, Panginoon, na patuloy mo kami, Panginoon, gamitin, maintain mo effectively, na kami, Panginoon, ay patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon, ang buong puso. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong grasya, salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Panginoon, na patuloy namin nararanasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid na ito, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, dinadako sa lugar ito, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, at ikaw, Panginoon, ang tumagpo sa bawat isa, Panginoon. Sa aming pinag-pray, Panginoon, I pray, Panginoon, na bigyan mo ito, Panginoon, according to your will, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na aming napakinggan, at ito, Panginoon, ay hindi lamang, Panginoon, papasok sa aming tenga at sa kabilang tenga ilalabas, kundi, Panginoon, ay makita ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, patuloy ka, Panginoon, maghari sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos, pinupuri ka namin, sinasama ka namin. In the name of Jesus we pray. Amen. Nakakatuwa po, Panginoon, dahil nabunuan
bisita, si Robelia Caballero, pwede po tumayo. Si Benny Oro, si Rap Prigor, si Aiden Kate. Maraming salamat dahil napagbigyan niyo ang hindi kayo kung hindi kay sa Lord pala hindi kay Lord. Nag-oo kayo kay Lord, hindi kayo kumbaga hindi si Lord ang i-reject niyo. Kaya maraming salamat dahil napagbigyan niyo si Lord at hindi talaga to hindi to ang tawag ito. Ang dami kasi. Hindi to, may dahilan ng Lord kung bakit kayo napunta rito sa Nanso. Nawa na hindi ito ang una, sabi nga ni Bro Jason, nawa na hindi ito yung una at huli. Kung hindi, may pagkakataon pa na na ito yung una para makilala nyo kung sino nagdilingkod namin, di ba? Hindi kami nagdilingkod sa pastor namin, hindi kami naglilingkod sa pangalan ng church, kundi naglilingkod kami sa Diyos na nagligtas sa amin, sa mga narito. Kaya nawa na, kung i-invite ulit kayo ni Bro Jason, nawa na, kahit saan man siya pumunta, nawa na, pumunta kayo dahil sabi niya, walang papahamak sa pagpunta sa ganitong gawain. Dahil meron at meron kayo natutunan sa bawat pagpunta namin ng church. Kahit hindi Sunday, kahit sa Bible study, sa prayer meeting, kahit online, i-grab nyo na yun dahil hindi lahat ng tao nagkakaroon ng opportunity na ma-invite, di ba? Kaya huwag kayong matakot sa pag pumasok kayo sa magandang church. Dahil dahil katulad din kami ninyo, din ang kailangan din ng salvation. Hindi porket nasa church ka, na kami, banal na kami, kung hindi, na kami din ang kailangan din kami ng healing. Kaya go lang ng go. Wag lang, kasi hindi naman to inuman, di ba? Di ba tayo, madali tayo, di ba, ma-invite pag birthday-han, tapos inuman. Ipagsubukan din natin pag mga ganitong gawain. Kasi may matutunan tayo. Kasi pag mga boys, kasi puro na lang pag-invite sa di ba, mga happy-happy. Di ba? Kaya, hindi lang naman din sa boys, pati din sa mga girls. Kasi, ganun din kami dati, di ba? Dinaway ko na sarili ko. Kasi ganun din kami dati. Pero salamat sa mga buhay niyo dahil na hindi niyo na-reject si Lord, di ba? Nakakatuwa lang na dumami kami, marami ngayon. Marami ngayong month na to. Sa month na to na mag-bless kayo at nawa na yung portion na para sa inyo. Nawa na hindi nyo makakalimutan. Matalim sa mga puso ng bawat isa yung sinabi ni Lord Jesus kanina sa mga salita ko. Sige, dahil tayo ay tayo sa offering, unang linggo, sabi nga dito sa Malakay chapter 3 and 10, babasahin ko sa Tagalog, sa chapter 10, dahil niyo ng buong buo ang inyong mga kasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa mga bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sa 11, hindi ko rin hayaang salantain ang mga balak ng inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Dahil kung sa mga bago po, hindi po ito sa akin ito nabibigyan kayo ng sobre. Pera lang to, hindi po. Kasi ganun din naramdaman ko dati, may sobre sila. Nangihingi ng pera. Pero pag workers ka na, malalaman mo pala na, kaya pala may tithes and offering kasi, lalo na sa mga bago ba kasi mabigla. Nandiyan yung mga tithes and offering, ginagamit talaga yun dito rin sa church. O bayad ng renta, bayad ng kuryente, ng tubig, doon po natin kinukuha kasi lalo na wala naman tayo wala nagbibigay sa atin kundi mga workers lang din sa mga tapat na workers, doon din napupunta ang ating pananalapi. Hindi yun ginagastos ng pastor o pupunta sa linya, hindi yun ginagastos sa ganun. Kasi meron naman po yung meron naman po yung kung saan nakalagay, mag-reputation naman yun. Nakikita po namin yung bilang workers.
Kaya huwag po kayong matakot na bilhin kayo ng sobre, pero hindi naman ibig sabihin na laki lang ako magbigay. Hindi po, nasa puso niyo kung magbibigay sa mga bago. Pero sa mga workers na matagal, kumanan yun di ba ng Lord na ibigay natin yung ikapo. Yung ikapo, di ba, kasi may mga bago. 10% is doon sa pinakang gross ng ating sahod. Doon mo, di ba kung 4,000 yung sahod mo, ano yung 10%, binibigay mo kay Lord. Tapos yung offerings, kung tuwang-tuwa ka talaga na bless ka sa buong buwan na to, yun yung ibibigay mo pa na additional. Di ba sinasabi din ng marami na ang pinakamatagal, pinakahuli talaga na ay yung bulsa, di ba, sa pananalapi. Kasi marami talagang nahirapang magbigay. Pero sinabi nga dito sa kuman ng Lord, subukin niyo magbigay sa akin. Dahil hindi kayo mauubusan, hindi kayo mahirapan sa maaari na dahil kasi nung pag sa una, di ba, parang hinaya kang ibigay, yung panalapin sayang ko, dapat pambili ko pa, dapat ipon ko na ito. Pero hindi mo yan pera, ano yan, pera yan ng Lord. Ano ka lang, tagapangalaga ka lang, biruin ko, binigyan ka ng 100%, 90% sa'yo, 10 lang kay Lord, hindi mo pa maibigay. Diba? Pero kung tumatagal na tayo, pag tumatagal na tayo bilang Kristyano, nalalaman natin kung gaano kahalaga ang pagsunod, lalo na sa pananalapi. Dahil hindi naman porque, diba sabi nga kanina na magbibigay ka na, magsisort ka na, may gusto ka, hindi yun. Sundin mo muna yung utos ng Lord bago ang blessing. Kasi kahit anong gawin mo, kung ang intention mo ay pure, kung ang intention mo ay para kay Lord, ang madaming blessing, pero ang intention mo sa una pa lang, mali, lalo sa pagbibigay ko kasi ito para sa bahay ko, ito para sa... Hindi yun, mali na kagad yung intention natin. Pero kung from the start, tama na kagad, pinasa puso natin, hindi tayo maliligaw. Ang blessing susunod kahit saan ka mapunta. Kung hindi mo man napapansin ngayon, hindi nakikita ngayon, pero yung pamilya mo, hindi nagkakasakit, blessing na yun. Ikaw, ang tagal mo na sa Taiwan, ang isang taon, hindi ka nagkakasakit, di ba blessing yun? Hindi naman yun na, ay, umiinom ako ng gamot, ang dami kong vitamins, hindi. Kasi si Lord na nagbibigay sa atin ng protection. Kaya napakahalaga talaga mga kapatid, lalo sa atin ng mga Kristyano na maging tapat sa pagbibigay natin ng ikapo. Ginagamit din ito para sa mga gawain na hindi pa talaga yung mga tao na although marami ng Kristyano, madami ng mga Christian churches, pero marami pa mga tao na nangailangan talaga ng yung pag-abot, pag-invite, marami pa at kasi di ba sa mundo ito na mas marami yung sa mundo ito ng mga gawain na nakakaaliw kaysa sa pagpunta ng simbahan, di ba? Kaya nawa mga kapatid na huwag nating paghinayangan na ibigay yung para kay Lord kasi 10% lang sa Kanya, yung sa atin 90%. At hindi po, sabi nga, lahat ng ibibigay natin para sa church, hindi po ito sayang. Dahil ito ay may blessing talaga pag sumunod sa kalooban ng Lord. Kaya mga kapatid, sa mga workers po, magkita pa tayo dahil alam naman natin na may blessing talaga pag sumusunod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, atin na ipadalangin natin tayo sa notary. Kaya sabi na Lord God, ang manaming Diyos sa mga pagbirangan sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa umagang ito, Lord God, na dinako mo Panginoon ang aming mga panyapak Panginoon sa inyong panambahan, Lord God, para makarinig Panginoon yung mga salita, Lord God. I pray, Lord God, na lahat na dito, Lord God, sa apat na sulok ng panambahan ito, Lord God, hindi ulit Panginoon, na hindi bitbit Panginoon yung portion na para sa aming lahat, Lord God. I pray, Lord God, na sa mga salita, Panginoon, na narinig sa umagang ito, Lord God, na hindi lang ito na narinig ko, Lord God, at lalabas, Panginoon, sa kanilang tayo, Lord God, bagos, Panginoon, na manatili sa puso ng bawat isa, Panginoon. And I pray, Panginoon, sa mga kapatiran pa namin, Panginoon, na hindi pa nakapagbigay, Panginoon, fully, Panginoon, sa kanilang kahit sa offering, Panginoon. I pray, Lord God, na itulungan ng puso
direction and guidance, Panginoon, na ang aming collection na Lord, ay pupunta lamang, Panginoon, sa paglago, Panginoon, ng panambahan na ito, Lord God. At Ama, samahan po kami, Panginoon, sa aming gawain na ito, Lord God, na ikaw, Panginoon, na aming mabigyan ng kaluguran, Panginoon, hanggang matapos, Panginoon, ang aming gawain na ito, Lord God. Sa ang magiging banal na Espiritu, Panginoon, din lahat, Panginoon, na pumasok, Panginoon, at maramdaman, Panginoon, ang iyong presensya sa bawat isa, Lord God.